guys, ito po yung part 2 ng aking video na gagawa po ako ng papaya, yung lutong papaya sa gata. Style lutong Bicol. Kasi ang mga Bicol po ay mga may hilig po sa gata. So ngayon, nakabili po ako ng hipon. Yan po ay dumaan po ako sa market. Sa grocery lang naman yung mall. Mayroon dun supermarket. And then, syempre, bawang, sibuyas, at yung bagong pitas na papaya. At bumili na rin po ako ng dalawang nasa karton lang po na gata na niyog. Yan. So, samahan niyo po ako kung paano po tayo magulay ng papaya. Kaya, tara po, maggulay na po tayo. Sino po ang pwede dyan humingi? Tigi isang platito. Yan. Pwede po. Libre. Yan. Masarap po kasi ito kasi na-miss ko yung papaya. At saka yung the same time, yung kalahati po nito, gagawin ko rin po itong atsara. Kaya so ngayon, yung part 1 na kung paano natin siya gagawin, lulutuin sa gata. And then the same time, yung part 3, yung gagawa po tayo ng atsara. Kaya samahan niyo po ako guys. Tara po, magluto po tayo. Guys, bago po tayo mag-umpisa, halika ho, kain po tayo. May dala po akong bibingka. Tapos yung butchi-butchi. Nagutom po kasi ako, galing ako sa aking trabaho nga. So, bago po tayo muna mag-umpisa ng pagluto po nitong papaya, magkain po muna tayo. No? Snack lang ba? Tapos, nagkape po ako. Yan, makakalahati ko na yan. So, guys, ito po yung ating pong gagawing papaya. And then, syempre, habang naglalaba ako ng aking washing na mga damit, winawashing ko, magluluto po tayo para at least dumating man si Ira, meron siyang pagkain, and then the same time pala may nakita akong isda dito sa kanyang mesa. Ang sarap din po ihalo po nito, kombinasyon nitong hipon and then yung papaya, kaya tara ho, kain ho muna tayo, saka ang sarap ho nito. Alam nyo po, ito kasaba cake. Itong kasaba cake talagang paborito ko po kahit since bata pa ako. Kaya ngayon may nakita ako doon na nagtitinda. Isa po siyang Chinese na mahilig din po sila sa mga puto. So ngayon, try po natin kung masarap. Try po natin. Kasi alam nyo po, birang-birap lang po ako makatagpo nito dito na mayroong kasaba. O baka laging may nagtitinda, hindi ko lang masyado na napapansin at nga hindi ko natatimingan. So ngayon, timing na gutom na gutom ako. Halika ho, kain po tayo. Sa inyo po ang unang subo. Yan. Ang sarap po. Guys, ang sarap. So ngayon, habang tayo ay nagkakape, namnamin po muna natin. And then pagkatapos po, saka po natin babanatan itong mga lulutuin po natin na papaya with hipon. At saka meron ako nakitang daing. Lulutuin ko, hihimay-himayin ko siya. And then may sili at may gata. Yan. So guys, kape muna tayo, Siwain po muna natin yung papaya. Para at least, yung kalahati, sabi ko nga, yung kalahati, gagawin po nating atsara. Kaya ito po ay part 2 po ito ng aking video. At yung part 3, ayun na po yung magiging atsara. Wow, ang sarap, Yan, diba? Ang sarap. So, itong kalahati, gugulayin po natin. At itong kalahati, gagawin po natin itong atsara. Kasi, kaunti lang naman kami dito. So, hindi naman namin basta-basta mauubos, Kaya, ngayon, eto ang napili kong gugulayin, diba? So guys, magluto po tayo. Yan. Babalatan po natin ng medyo manipis. Kasi bata pa naman to Kumbaga, bagong pitas. Nagdudugo-dugo pa siya talaga. Ang sarap po nitong papaya na to. Alam niyo po, masarap po ito sa tinolang manok. Kaso wala po tayo ditong manok na tutulahin. Pero ang masarap po dito sa papaya kung tutulahin mo, yung native. Diba? Yung native na manok. Kasi kung bibili lang po tayo ng ordinaryong manok po dyan sa market, yung yung talagang babad na sa yelo. Siyempre, dyan po sa market, stock na lang po yan. Hindi natin alam kung kailan yan ginatay. So, mas better na
makain po natin yung bagong katay, yung native, pati ang sarap na, namimiss ko na. Pag ako umuwi ng Pinas, maghahanap talaga akong native na manok. Or before ako umuwi ng Pinas, yung anak ko, papahanapin ko ng manok, alagaan niya hanggang sa lumaki. Yan. Yan, ayan na po. Nabalatan na. Siyempre, para hindi tayo magkalat, lagyan natin sa plastic. Yan, dapat maging malinis din po tayo sa ating kapaligiran. Alam niyo po, 3 days po ako doon sa aking trabaho. Ang ganda po ng pakikisama sa akin ng mga may-ari ng bahay. India po siya. Napakabait po talaga nila. Wala po akong masabi. Kumbaga, para bang nandoon na yung pagiging hospitality. Hindi na natin na words, ano. Na parang mga ugaling Pinoy din. Hindi naman po lahat ng India ay masasama. Pero, na-experience ko na rin po, sorry po sa ibang lahi po ng India na meron po ako na-encounter na yung India, hindi po maganda yung ugali niya. Doon po sa mga naging kasama niya sa bahay o kasambahay. Kagaya ko, caregiver ako, inalagaan ko yung pasyente niya. Hindi po ako doon tumagal, supposed to be 8 days sana ako doon, hanggang 4 days lang. Kasi iba yung ugali niya, mapangmata. Pero ito pong pinuntahan ko ngayon, Indian's family din siya, pero ang ganda ng ugali. Kumbaga talagang wala siyang pakialam sa mga katulong niya, kung nagsiselfon-selfon yan. Basta as long as na yung trabaho, magawa ng maayos, ganun. Kaya nga yung isang housemate doon, yung Indonesia, uy, ang sarap ng buhay. Sabi ko, sayang, wag sana niyang abusuin yung kabaitan ng amo niya. Kasi alam niyo po ba guys, kung anong ginagawa na lang ng India, ng Indonesia. Pagkagising sa umaga, cellphone. Wala nang ibang nagawa doon. Kasi nga aalis yung kanyang amo ng 8 o'clock, darating ang amo niya ng 7 o'clock ng gabi. 8 o'clock ng umaga alis dahil sa mag-opisina. Magkikita-kita ulit sila ng 8 o'clock ng mga something, mga ganun, or 7:30 ng gabi. So, saan ka pa? Kaya pagka dumating na yung amo niya, kung alam niya darating, saka lang yung gagalaw. Pero biro niya, mahirap na lang po magsalita, kasi syempre ma-open din yung ibang lahi ng mga Indonesian na ganun pala ang ibang kasamahan nila o kalahi nila na pag wala ang amo. Napakabait talaga. Wala akong masabi doon sa mga Alam niyo po, Sabado, Linggo, yun pa ang nagluluto yung kanilang amo. Imbis na oras na ng pagpapahinga rin naman nila at may katulong, wala. Sila talaga luluto pa, Masarap po kasi dito sa papaya, yung mga maninipis lang po ang hiwa, di ba? Para absorb po yung gata. Kaya, guys, mamaya, natitikman nyo na po yung aking lutong papaya. Yan. Ngayon, guys, tapos na. Yan. Nakunit na natin to, o napag-hiwa-hiwa na natin to ng maliliit na isda. Yung ating papaya. Siyempre, andito na yung bawang, yung sibuyas, at saka yung sili. At yung hipon, 10 pieces itong hipon. Kumbaga, hinati ko sa dalawa. Yeah, so marami-rami na rin to kasi malalaki naman siya. At saka para masarap at maraming tingnan. Siyempre, yung gata natin. Kaya mag-umpisa na po tayo guys sa ating pagluluto. Tara ho. Guys, mag-umpisa na po tayo magluluto. So ngayon, isalang na natin itong kawali. Yan. Siyempre, hindi naman po masyado munang malakas. Kumbaga, ipiprepare lang po muna natin yung kailangan po natin gawin. So ngayon, lagyan po muna natin ng konting gata. Yan. Para naman ang ating papaya ay maluto din. Siyempre, ilalagay na po natin yung bawang at saka sibuyas, para at least yung aroma ba niya maluto na. Yan. Guys, tingnan niyo po ako kung paano ako magluto ng papaya. Ang sarap po nito. Alam niyo po masarap po sana ito kung may lemongrass, di ba? So ngayon, dahil sa andito na yung bawang at saka sibuyas, ilalagay na po natin itong papaya. First muna,
Kasi ang papaya po kasi medyo matagal-tagal din itong lutuin. Yan. And then, maglagay po tayo ng kalahating taas. Yan. Kukuha po muna. Kasi pagka hindi po natin nalagyan ng tubig, maaaring matutong po ito sa ilalim at saka hilaw po yung papaya. So, kailangan lagay po muna natin yung papaya ng ilang minuto lang. Yan. Hindi naman po kalahating baso kasi ang papaya po tumutubig din. Kaunti lang yan. Yung mag-absorb lang ba. And then, syempre, andiyan na yan. Lalagyan na po muna natin ng konting asin. Yan. Syempre, lagyan po muna natin ng konting asin. Para at the same time, meron po siyang alat na. Yan. Ito po, isang scoop na asin. Yan. Syempre, masarap na yan, ano. And then also, maglalagay rin po tayo, mag-a-add din po tayo ng pamienta. Ano, mag-a-add din po tayo. Yan, mag-add po tayo ng konting pamienta para at least masarap. Yan. Alam niyo po, kahit po nandito po ako sa apartment ko, may sarili rin po akong pamienta, ingredient. Kasi kung sakaling gusto ko pong magluto ng sarili ko, hindi po ako mahihiya na kumuha po ng hindi akin. Yan, may pamienta ako, may magic sarap, eka nga, ayan. Meron akong asin. Yan. Kompleto din po ako, bumibili rin po ako para sa sarili ko. Kasi ganyan nga, hindi po natin ito sariling kusina, nakakaya naman na lahat ng nanandito ay kukunin mo. Ano. Pero kompleto rin naman siya. Saka wala rin naman pag kaming problema ng aking landlady. Kasi kung anong pagkain ko, pagkain din niya. Yung ganun ba? Pero syempre, sa pakikisama mo, hindi lahat puro sa kanya. Kailangan mo rin magsarili rin, di ba? So guys, yan. Tatakpan po muna natin ng saglit bago natin ihahalo yung ibang sangkap. Siyempre may pamienta na. Kasi gusto ko may pamienta siya. So gusto dapat yung durog na durog, ano. Pero no choice, wala po akong yung durog na durog, yung parang powder na. So no choice. So ngayon, kukuha po tayo ng pantakip. Tatakpan po muna natin. Ayan, takpan po muna natin yung papaya na maluto siya within 5 minutes. Kasi yung 5 minutes na yon, okay na yon kasi idadagdag na natin yung hipon, yung ibang ingredient. Kaya magbabalikan po natin after 5 minutes. After 5 minutes po, tingnan na po natin yung resulta. Wow! Yan, talagang sarap na, no? So ngayon, saka na po natin i-add yung hipon. Yan. Kasi masarap na po yung hipon para mag-absorb na po yung kanyang ano. Tingnan niyo po, ang sarap ng hipon. Yan, di ba? Nakakatakam. Siyempre, i-add na rin po natin yung yung daing para masarap-sarap. Medyo matamis-tamis na maalat-alat. Yan. Good na po ang ating kombinasyon. Tingnan niyo po, ang sarap po. Siyempre, tatakpan po ulit natin to hanggang sa tumuyo siya. Dahil sa yung hipon, mag-a-absorb pa rin po yan ng tubig. So, kailangan tatakpan ulit natin. Kasi yung papaya, hindi pa naman totally lutong-luto siya. Hilaw pa man talaga. Pero, kumbaga, half cook lang siya. Dahil nga kasi kailangan kasabay niya yung maluto yung hipon, di ba? Yung hipon, kailangan po natin lutuin ng maayos ito dahil po kasi ito po ay seafoods. Baka maaaring mali ang ating pagluluto, sumakit po ang ating tiyan. Kaya yon. Kaya si hipon ay ating pong tatakpan ulit. Ano? Pero, by the way, isama na po natin itong Knorr cubes. Kasi meron po akong Knorr cubes. So, yan, meron po akong Knorr cubes. Isasama na po natin. Para at least mag-absorb na rin po yung kanyang linamnam. Yan. Lalagay na po natin yan. Yan, siyempre, haluin muna, ilagay sa ilalim. Yan. Takpan po muli natin, ano, hayaan po natin mag-absorb po lahat. After 5 minutes, bubuksan po ulit natin at lalagyan po ulit natin ng gata. Yan,
Yan, yung pinaka-final na lalagyan na natin siya ng gata at saka yung sili. Yan. Kaya hintay po ulit tayo ng after 5 minutes. Guys, habang po ako ay nagluluto, yung washing machine naman, yan, 3 minutes na lang at matatapos na. Yan. Di ba? Habang nagluluto ka, maglaba ka na. Kasi pag nakatapos ka makapagluto, matatapos ka na rin ang paglalaba mo. Ganyan po talaga ang mga nanay. Kahit nung ako pa ay nasa Pilipinas, ganyan din. Hala, luto ako dito, luto ako, tapos yung washing machine naman namin, sige rin naman andar. So, yan, ganyan po talaga ang mga nanay. Hayaan nyo na po yung talagang medyo mga nanay rin po busy, hindi na po nagagawa na rin nila yung bahay na magluto, magsaing, maglaba. Kasi syempre, ang iba naman dyan, meron rin naman na katulong. Kaya, shout out po dyan sa mga nanay na mga masisipag. Syempre, shout out din sa mga nanay na masisipag din sa opisina. Hindi na nila kayang gawin, pero in the same time, rin naman po sila sa pamilya nila. Lahat ng pangangailangan na ibibigay. Yan. Guys, tingnan na po na natin kasi 5 minutes na po siya, no? Wow! Tamang-tama. Ang kanyang pagkagulay ay tuyong-tuyo na, oh. Yan. Ang sarap na po nito, no? So, ngayon, ihahalo na po na natin yung pinaka-gata po niya, no? Kasi nga, absorb na yung gata niya ngayon. So, ayan. Tingnan po natin. Wow, ang sarap. Yan, ang sarap po na. Lutong Bicolano. Or lutong Bicolana. Yan. Dalawang gata po yung inano ko kasi gusto ko po yung magata talaga siya ba. Talagang absorb niya yung gata niya. Then, the same time, lagyan na po natin yung sili. Wow, talagang Bicolana, hindi na po padadaig o hindi po patatalo ang isang Bicolana. Yan. Siyempre, lahing Bicolana at lahing Ilocana. Kasi yung father ko nga ay Ilocano, yung mother ko ay Bicolana. So, na magkombinasyon talaga ang kanilang gusto sa buhay. Parehas may sili. So, eto na po yung paano. So, hintay-hintay lang po natin na medyo mag-dry po ulit yung gata niya. Yung talagang medyo nagmamantika. Kasi yun ang purpose po natin dito sa papaya na luto siya sa gata. Pero hindi naman po ganito na lumalangoy sa gata. So, kailangan medyo patuyo-tuyoon pa po natin. Hanggang sa maluto talaga, maglinamnam talaga yung papaya niya, mag-absorb talaga yung kanyang gata. Yung talagang kukunin natin yung medyo dry na. Kaya babalikan po ulit natin siya ng mga within 5 minutes again or dadagdagan po natin 5 to 10 minutes niya para absorb na po yung kanyang gata. Hindi na po natin to tatakpan. Kasi minsan pagka tinakpan po natin, maaaring matutong siya sa ilalim. So hindi masarap Masarap sana kung yung may dahon ba? Yung dahon ng malunggay. Dagdagan mo ng dahon ng malunggay. Diba? Sarap. Namimiss ko talaga yung lutong Bicol. Kasi dito wala akong nakitang malunggay eh. So, okay lang kahit wala Yan. Kaya, hintayin po ulit natin after 5 to 10 minutes. Dagdag tayo ng another 5 minutes. So, 10 minutes. Nice. After 5 minutes o 10 minutes, sabi ko nga, mga 10 minutes, ito na po yung resulta. Yan, nagda-dry na siya. Wow, sarap. Ang sarap na po mga guys. Diba? Yan. Ito yung gusto ko. Sana merong malunggay. Alam niyo po, masarap itong merong malunggay. Kasi, kombinasyon. Tingnan niyo po, durog na yung isda. Yan po ang gusto ko. Yung durog na yung isda niya. Kasi, yun yung ba sinasabi ko nga sa inyong daing. So, ngayon, titikman po muna natin guys. Diba kanina naglagay po tayo na isang scoop lang po na asin. Yung maliit yung scoop po dyan. Kasi meron nga po tayong daing. So, hindi po kailangan na dadamihan yung asin. Kailangan balanse. So, ngayon, titikman po natin kung matabang ba siya o maalat. Diba?
Wow, ang sarap. Okay, tama-tama yung nilagay kong asin at saka yung alat niya. Siyempre sa akin, mataas ang timplada ko. Medyo matabang pa sa akin yan. Pero siyempre may landlady ako, sila Ira. Ang estilo po kasi ng mga Malaysian, kulang na lang huwag nilagyan ng asin. Mga matatabang po talaga sila magtimpla. Kumbaga, halos yung kanyang asin parang parang ganun lang siya. Sa ating kutsara o talagang ganun ang hakot natin sa asin. Sila ganun. So, ibig sabihin, hindi po sila mahilig sa maalat. So, ngayon, tama-tama na po ito kasi nga yung isda. Yan. Meron na po tayong gulay na papaya. At saka isa pa, nagda-dry na po siya. Talagang dry na dry na. Yan. Yan po ang gusto ko sa gulay. Yan talagang naninikit yung kanyang gata. Yan, di ba? Sarap na. Yan. Awa po makan papaya. Sayang masa papaya. Tingo sana mari. Dumating yung kapatid ni Ira. Sa dabo. Awa suda karja. Awa suda karja? Oh. Alam niyo yung papaya talaga ang sarap. Kasi pinong-pino na. Yan, okay lang. Kasi gustong-gusto ko yung ganito. Yung talagang yung gata niya. Yan, masarap na po ito sa kanin. Lalo na po yung kanin niyo ay hasmin. Yung medyo may pagka yung bagong ani. Medyo akala nyo ay sticky rice. Yan, sarap na. So, hindi na po natin ito masyadong patutuyuan kasi habang tumatagal din po ito ay nagda-dry din po ito sa kawali. So, imbis na baka matutumpa, no? Kaya, thank you dito sa ating video. Nakikita nyo po kung gaano kasarap. Yan. Thank you po sa nagbigay po sa akin ng papaya, yung Indian po. Yung Indian na naging amo ko o naging 3 days na naging bossing ko. Binigyan niya ako ng 2 papaya kasi yung isa hinog na. Kumbaga, 2 days after nyan, hinog na siya. Yan. Thank you po sa video. Thank you po sa panonood po ninyo. Kain po tayo. Ito na yung nagawa kong papaya. Gulay na papaya. Ang sarap po. Hindi kakain na po tayo at kasi may katabi na po akong kanin. Yan, ito na yung kanin. Kakain na po kami. Yan, kain po tayo. Ito yung ginagawa kong atsara. Yan, pero mamaya na yan, kakain muna kami. Kain po tayo, guys.